Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong maghanda para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng mahal na pong Jesus Nazareno. Katulad ni Maria at Elizabeth, maging handa ang ating puso sa pagdalaw ng Diyos. Maging handa ang ating puso para sa pagbahagi ng pag-ibig ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang ipinangakong tagapagligtas ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, dumating ka sa aming piling upang ipamalas ang kabutihan ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang darating sa wakas ng panahon upang maging hukom at hari namin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyon magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula ay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabis sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa aklat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na pong mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tayo po'y dumako na sa ika-4 na linggo ng Adbyento, kaya't nakita natin na nakasindi na ang mga kandila ng korona ng Adbyento, tanda na tunay ngang malapit na ang kapaskuhan ng pagsilang ni Jesus Nazareno. Kaya tanungin nyo nga yung katabi nyo, handa ka na ba? Ayan, mukhang hindi pa handa, no? Handa ka na ba sa mga mamamasko sa'yo? Handa ka na ba sa pamamaskuhan mo? Handa ka na bang magtago sa mga pupunta sa'yo? Tunay nga pong papalapit na ng papalapit ang Pasko. At ang Pasko ay ang pagdating ng Panginoon. Kaya't napakaganda na sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang pagdalaw. Ito ang ikalawang misteryo ng tuwa. At kapag tinanong ko kayo, sino ang dinalaw nino? At sasabihin nyo sa akin, syempre, Father, dinalaw ni Maria si Elizabeth. Yun ang binasa ni Reverend Richard kanina. Dumayo pa si Maria mula sa Nazareth papunta sa Ain Karen kung saan naroon si Elizabeth. At hindi biro po yun sapagkat ang distansya nun ay hindi parang nangapit bahay ka lang. 144 na kilometro yun. Kaya kung iisipin nyo, ang mahal na ina na nagdadalang tao din, wala pang LRT, wala pang bus, wala pang kotse nung panahon na iyon. Pinakamabilis na sigurong sakyan niya ay asno o kabayo. At kung lalakarin niya yon, ay parang mula Maynila hanggang Batangas. Kaya kung lalakarin po yun, mahina ang 5 sa 7 araw na paglalakbay. Kaya wag niyong isipin na dumalaw lang si Maria sa kapitbahay na para bang nagdala ng ulam. Ngunit, si Maria nga ba talaga ang dumalaw kay Elizabeth? Sabi po ni San Pedro Julian Aymard, ang pundador ng mga Sacramentinos, yung mga pari po ng Santa Cruz, sabi niya, ang talagang dumalaw kay Elizabeth ay hindi si Maria, kung hindi si Jesus.
si Jesus ang dumalaw kay Maria. Kaya nga di po ba kay Elizabeth? Kaya nga di po ba nung dumalaw si Maria at bumati, lumukso maging yung bata sa sinapupunan ni Elizabeth sapagkat dumating ang tagapagligtas. Sabi nga ni San Pedro Julian Eymard, hindi raw makapunta si Elizabeth kay Jesus dahil matanda na siya, buntis pa siya. Kaya si Jesus ang nagpunta sa kanya. Kaya nga, sabi rin ni Papa Benedicto, ika-16, ang una daw na prosesyon ng Santissimo Sacramento na dala-dala si Jesus ay nang naglakbay si Maria papunta kay Elizabeth. Para raw prosesyon. Nakakita na po kayo ng prosesyon ng Santissimo. Dala-dala ng pari. Si Jesus sa Santissimo Sacramento. At yun ang pinakamahalagang prosesyon. Tabi-tabi po. Opo, naghahanda tayo sa piyesta. Pero mas mahalaga pa sa traslasyon ang prosesyon ng Santissimo Sacramento. Bakit? Kasi sa traslasyon, larawan at imahe ni Pong Jesus Nazareno ang dinadala natin. Pero sa Santissimo Sacramento, mismong si Jesus Nazareno ang ating ipinuprosesyon. Kaya nga, lagi po akong nakikiusap sa inyo mga kapatid, pag nangungumunyon tayo, pahalagahan natin yung tinatanggap natin sa komunyon. Hindi po ito ordinaryong tinapay o kung ano lamang. Kaya pag pumipila po kayo, maging taimtim na tayo, tama na yung kwentuhan. Huwag madumi ang kamay, huwag natin ilalaglag ang ostya. Pakiusap mga kapatid, ingatan po natin. Hindi ho kayo dumadakot ng kung ano man yan. Kaya ilahad natin yung kamay natin at pangalagaan natin. Isubo natin agad. Dahil napakahalaga po niyan. Iyan mismo si Jesus Nazareno, katawan ni Kristo. Para tayong ang mahal na Birhen Maria, kapag nasa ating katawan na, tinanggap na natin ang katawan ni Kristo. Tayo rin tagadala ni Kristo. Ang pagsisimba, ang pagtanggap ng komunyon, mas mahalaga pa po kaysa 50 prosesyon ng traslasyon. Ang pagtanggap ng komunyon ng taimtim at nakapagkumpisal, mas mahalaga pa kahit ilang pong nobena, ilang pong paglalakad ng paluhod, ilang pong pamamanata ang gawin natin sapagkat walang makatutumbas sa pagtanggap sa katawan ni Jesus Nazareno sa banal na komunyon. Kaya mamaya, sana po taimtim tayo. Pagtanggap mo ng komunyon, huwag ka muna mag-cellphone. Huwag ka muna makipagkwentuhan sa katabi mo. Magdasal ka at magpasalamat ka. Iyan ang pinakamalapit na pagkakataon na sa'yo si Jesus. Hindi mo na kailangan sumigaw. Hindi mo na kailangan magtaas pa ng kamay. Nasa puso mo na. Nasa katawan mo na si Jesus. Katulad ng nangyari sa mahal na Birheng Maria. Sapagkat dumalaw ang Diyos sa atin. Kaya nga, hindi lang ito pagdalaw ni Maria. Pagdalaw ito ni Jesus. At ganun ang ating Diyos. Ito po ang mabuting balita. Akala nyo ba kaya kayo nandito? Para makita ang Diyos? Para matagpuan ng Diyos? Na una siyang makakita sa atin. Siya ang naghahanap sa atin. Siya ang tumatagpo sa atin. Kayong mga nagsimba ngayon dito,
Bago pa kayo nakapasok sa simbahan ng Quiapo, nakita na kayo ng Diyos. Kaya nga, nakarating kayo dito eh. Kaya nga, madaming dahilan para hindi kayo makapagsimba. Nandito kayo ngayon. Hindi dahil gusto nyong matagpuan ng Diyos, kung hindi dahil tinagpo na kayo ng Diyos. Napakagandang simula. Kaya salamat. Ang ganda po. Kaya kayo narito ngayon, nakita kayo ng Diyos. Nakalabit na kayo ng Diyos. Nahatak na kayo ng Diyos. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa na narito ngayon. Kasi ibig sabihin kaya ka nandito, dinalaw ka na ng Diyos. Kaya pangalagaan natin ang biyayang ito. Katulad ng ginawa ng mahal na Birheng Maria. Dinalaw siya ng Diyos. Nanahan ng Diyos sa kanya. Kaya naman ngayon, kumakaripas pa siya para ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Yung ikaapat daw na kandila sa korona ng Adbyento ay ang pag-ibig. Kandila ng pag-ibig. Dahil kapag dinalaw ka ng Diyos, imposibleng walang pag-ibig sa puso mo. Walang pag-ibig sa buhay mo. Kaya, ito yung ating ipagdasal. Dinalaw tayo ng Diyos. Tayo rin ngayon, dumalaw sa ngalan ng Diyos. Pag dumalaw ka ba sa isang lugar, anong mangyayari sa lugar na yon? Baka para kang bagyo. Pag dumalaw ka, sira lahat sa lugar na yon. Kasi ang dala mo, chismis, intriga, away, gulo. Sana hindi naman. Sana katulad ni Maria, pag dumating ka, ang dala mo, kapayapaan. Ang dala mo, pagmamalasakit. Ang dala mo, katotohanan. Ang dala mo, pagkakaisa. Ngayong Pasko, marami kayang dadalawin. Huwag ka lang mamasko. Huwag ka lang manghingi. Sana magbigay ka din. Hindi kailangan ng pera kung wala kang pera. Okay lang naman yun. Pero magdala ka ng pagmamahal, pangunawa. Kung merong hindi nagkakasundo, pwede bang ikaw ang maging daan ng pagkakasundo? Kung meron pang ayaw umuwi sa inyo ngayon, nagtatampo, pwede mo bang tawagan at sabihin mo, okay na ang lahat, uwi ka na, magpapasko na. Sapagkat kung tunay na dumalaw ang Diyos sa atin, katulad ni Maria, katulad ni Elizabeth, dala-dala natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't nang dumalaw at nanahan sa atin si Jesus Nazareno, dumating ang pag-ibig. Kaya nga gustong-gusto natin magpunta sa Quiapo kasi alam natin, nandito si Jesus Nazareno. At kapag nandyan si Jesus Nazareno, may himala, may pagpapala, may biyaya. At tayo din sana, kung talagang nasa atin si Jesus Nazareno, may dala-dala rin tayong biyaya at pagpapala sa ating kapwa. Kaya't sa mga nalalabing araw, bago magpasko, buksan natin ang ating puso. Hayaan nating dumalaw at manahan ang Panginoon. Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, hindi ka lang dumalaw kung hindi nanahan ka sa aming piling.
At kapag ikaw ay dumarating, nandun ang pag-ibig, pagpapatawad, pagkakaisa, katotohanan, katarungan. Binubuksan namin ang aming puso ngayon upang maging ganap ang iyong pagdalaw sa amin. Kami rin sana, pag dumadalaw kami sa aming kapwa, hindi namin dala ang pag-aaway, ang pagkasira, ang kaguluhan. Bagkus, ikaw ang aming dala upang sa gayoy matagpuan kaming tunay mong deboto, tunay mong alagad, tunay mong tagasunod. Mahal na pong Jesus Nazareno, tuloy po kayo sa aming puso. Madala ka namin saan man kami naroroon. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit sa pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pangunawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sa mo, pati puso na isip, pinataas sa'yo, habang ay kami ay kasama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Laging dumadalaw sa atin ang Diyos, sapagkat siya'y lubhang mahabagin. Sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at itagya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ipinangakong tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Binati kapag dahaka ni Isabel si Maria. Aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga. Mapalad din totoo ang bunga mo. Jesus, hari ng mundo, sasakop sa tao. Si Maria'y nagsabi, ako'y abang-alibig, ngunit sadyang pinili ng Diyos na maunlaki. Tunay akong mapalad sa lahat ng mga salindahin. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nakagalak. Dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas. At dahil din sa ginawa, mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, na banal-banalan. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak. Dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas. At dahil din sa ginawa, mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banal.
Announcement. Ang pagdiriwang ng araw ng Pasko ay sa darating na Miyerkules sa gabi bago ang Pasko, December 24. Ang mga oras ng misa sa Bispiras ay ang mga sumusunod: alas 5, alas 6, at alas 7 ng hapon. At sa ganap na alas 8 ng gabi ay ang panunuluyan. Isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Jesucristo. At sa ikasyam ng gabi ay ang pagmimisa sa ating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At sa araw ng Pasko, December 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Nobina and Prayer Booklet na English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.